no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nakasubaybay, patuloy na sumusubaybay sa ating live podcast dito sa Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa iyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Tayo po nandito na naman, Pastor, at may bago po tayong episode ngayon. Ano ba ang ating bagong tatalakayin ngayon, Pastor Derek? Okay po. So, tatalakayin po natin ngayon, Pastor, ang tungkol kay Pastor Hiram Pangilinan. Yung kanya pong mga doktrina, yung kanyang katuruan. Balita ko po ay nagtuturo po siya ng healing and deliverance, Pastor. Pero ano ba talaga po yung background nito ni Hiram. Opo. Hiram. Sige po. Si Hiram Pangilinan ay siya ang senior pastor nung nung Church So Blessed, Church So Blessed. At Pati pangalan ng church po talagang Blessed the Blessed, no? Blessed. At ayon sa kanyang biography ay sa kanyang pastorhiram.com ay naka-receive daw po siya ng bachelor's degree, major in biblical studies from Bethel Bible College. And then nakatapos siya ng Master of Divinity sa Union Theological Seminary. Nag-graduate daw siya doon ng summa cum laude. Matalino. Matalino itong si Pastor Hiram. At biro mo, summa cum laude. At nagturo siya at nagministeryo sa mga seminar, conferences, at sa mga kursada na sa iba't ibang syudad at probinsya sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. At ang kanya daw primary ministry since 1994 ay yung tinatawag na Ministry of Deliverance. At marami daw na mga bata, matanda na nakatanggap ng kalayaan kay Jesus mula sa impluensya o sa posisyon o possession ng evil spirit. At siya nga ang author o yung may akda noong Handbook on Deliverance, na libro, at saka Presence-Driven, at saka yung Healing is Yours, at saka yung Hula, Multo, Faith Healing, at iba pa. Opo. Yan, Parang yung nakita. Hula, Multo, Faith Healing, at iba pa. So mayroon siyang 4 na pangunahing handbook, aklat, no?
Kumbaga doon sa handbook on deliverance, itinuturo niya doon kung paano ang demonyo nakakapasok sa tao, paano nakaka-impluwensya sa isang tao, ang masamang espiritu, kung paano niya kinokontrol yung bawat area ng buhay ng tao, at kung paano rin iyon palalayasin o paano ka makakalaya doon sa impluwensya o sa pagsapi ng masamang espiritu o sa demonyo, no? Actually, Pastor, yung kanyang mga books na yan, parang doon sa kanyang interview po na napanood ko, na siya ay in-encourage po siya ng OMF pala na magsulat ng libro. Ang OMF ang encourage. OMF ang nag-encourage. Ba't naman tong OMF pag-encourage magsulat ng libro, no? Mayroon ako napanood doon sa kanya mismo pong testimony. Ang pangarap nga niya ay maganda naman, no? Well-meaning, ang kanyang pangarap sa buhay bilang isang pastor ay national revival. Na ang buong Pilipinas daw ay ma-revive o makakilala sa Panginoon. Yun ang sabi niya. At ang problema ay hindi magkakaroon ng tunay na revival unless mayroon talagang tunay na katuruan. Ang makakapag-cause kasi ng revival is not yung kasinungalingan. There will be no revival until the truth is preached. Opo. If you are preaching lies, then there will be no revival. Fake revival yun. Sa Biblia kasi, ang revival ay preaching of the Word of God. Hindi yung mga events o mga manifestations na wala sa Biblia. Kundi yung truth itself. The truth itself of the Word of God is the cause of revival. And God Himself is the author of revival, not any man. So, meron siyang 30 years na raw, no? Na more than 30 years na siya. Siya at yung kanyang asawa na si Lolet, at may anak siya na isang babae at 2 anak na lalaki. Si Chelsea, Finney, and Wesley. Charles Finney and John Wesley. Yun. Magkatunog. Oo, si Chelsea, si Charles Finney, and John Wesley. Hindi, si Wesley lang. Si Finney. Ay, yung babae ay Chelsea. Armenian. Pinangalan niya kay Charles G. Finney, yung father of revivalism. Kasi si Charles G. Finney, ang father noong revivalism dahil siya ang unang nag-introduce yung tinatawag natin na altar call ngayon. At yan ay nagmula doon sa isang practice na tinatawag niya na the anxious bench during the early 1820s. No? And from that revivalism ni Charles G. Finney, lumitaw yung tinatawag natin na altar call. Tsaka sinner's prayer. Revivalism. Yung revival, yung iyakan, yung manifestation ng pagsisisi na dapat iiyak ang isang tao, magsasalita ng ibang wika. Hanggang sa dumating yung charismatic movement, naghalu-halo na. Yung Pentecostalism at saka yung Armenianism. Yung isa namang kanyang anak, pinangalan niya, Wesley, no? John Wesley. Probably kay John Wesley. Si John Wesley naman ay isang Armenian din, no? Although very zealous si John Wesley sa kanyang pangangaral, pero defective yung kanyang theological framework. At laging ang kanilang sinasabi ay nangangarap sila na magkaroon ng revival sa Pilipinas. And that's also our desire. No? Nobody would reject yung revival ng isang bansa o ng isang church. Hindi natin tatanggihan yan. Pero ang problema is, sa anong paraan mo gustong gawin o isakatuparan yung revival? Anong pamamaraan, anong katuruan ang magti-trigger? At doon natin yon tatalakayin. Ngayon natin tatalakayin yung mga paraan niya. At itong mga tinatawag niya na healing crusades, itong tinatawag niya na yung deliverance from demon possession and influence, at saka yung tinatawag niya healing and revival, revivalism. Yan, talakayin natin yung kanya munang mga interview, no? Ang alam ko ay nag-search ka ng ilang mga videos. At tingnan natin kung ano yung kanyang mga turo. Ito po, yung unang video po natin. So, parang Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. 7.
As you go, proclaim this message, the kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Underline po niya yung phrase na drive out demons. Alright? Underline that. Drive out demons. So given na yan, I don't think there's any argument there. Si Jesus ibinigay doon sa original 12 disciples niya the authority to drive out demons. But not only that, letter B. So yung po sabi niya, hindi ko ma-recall yung verse na yun. Acts po ba yun? Yung sinabi niya na binigyan yung mga apostle ng power to drive out demons. So ina-apply po Mark po. Mark 16 ata niya kinuha yan. Kasi ina-apply po niya. Applicable pa rin ito sa atin ngayon sa panahon natin. Tingnan natin yung Mark 16, verses 14 to 19. Yan. Yan. Verse 14 hanggang 19. Pakibasa. Pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad, habang kumakain ng mga ito, sila'y pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nila maniwala sa mga nakikita sa kanya, pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Yan. Hindi sila mapapahama kahit lumampot sila ng aso, makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ito nga po yun. Yan, okay. Yan, yung kanilang ginagamit. At ito rin yung gamit ng mga charismatics. No? Hindi lang naman siya, kundi marami pa rin charismatics gaya nila. Nag-aral siya sa Bethel Bible College. Alam natin, ang Bethel is charismatic Bible College. At doon sa Bethel, Redding sa California, doon nag-ugat yung gold dust din, no? Kay Bill Johnson. Pastor, mayroon siyang binabanggit na Bill Hybel ba yun? Sino yun? Bill Hybel, isa din siya sa charismatic leader, si Hybel. Malaking influensya sa kanya. No? Baka si Bill Johnson. Baka po. Ngayon, si Bill Johnson, yan ang senior pastor ng Bethel Reading sa California. At dyan din yung mga deliverance. Saka yung sucking of spirit, yung pumupunta sila sa mga nicho nitong mga Pentecostal charismatic preachers, lalo na yung isang babae na nagpapagaling noon na idol din ni Benny Hinn, no? At kanilang hinihigop yung kapangyarihan. They're sucking the power of those preachers, no? Na mga questionable, no? Yung mga preachers na ito. Na yun ay, necromancy yun. Bawal sa Biblia, no? Na you do not communicate with the evil, with the spirit of the dead. So bawal 'yon, pero ginagawa nila. At itong Bethel Reading din ng California, Bethel, kasi Bethel Church ay na-influence siya. Sa tingin ko, no, talagang doon ang galing ang influence niya. Ito yung kamakailan lang ay naging controversial na church kasi may namatay na bata na anak ng isang member ng worship team. At yun ay pinilit nilang ipabuhay sa Diyos. At sila nga ay nag-prayer and fasting at sila ay nagsulisit pa, no, ng funds para doon sa kanilang ginagawa. No? Pero hindi nabuhay at nanatiling patay. Tapos kiniklaim nila na mabubuhay daw ito daw ay ibabangon ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin na talagang patay na yung baby, yung bata. So, pero hindi pa rin natuto, no? Sa halip na tigilan nila itong mga kasinungalingang ito na hindi naman sinabi ng Biblia na sila may power gusto nilang gayahin. Nililigaw nila ang maraming tao. At ang pangako nga lang nila, itong charismatic churches na ito Pentecostal charismatic kasi, yung Church So Blessed.
ni Hiram Pangilinan. At 700 Club Asia ang kumukop-kop sa kanya, no? Tama po. So, pati pala OMF ay naluloko nito, no? Samantalang OMF ay yan ay ABCOP yan, no? Alliance of Bible Christian Communities. Pero pati sila pala involved na rin dito sa mga librong ito. Well, minsan, no? Yun na lang pagkita ang interes ng ibang denominasyon Yung pleasing men, kahit na ang doktrina, isa demonyo na, no? Pero ipagpapalit nila yung pagkakamali nila doon sa perang pwede nilang kitain dito sa mga librong ito na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. So talagang na-penetrate na tayo ng evangelicalism ng false doctrines, ng doctrines of demons. Kasi yung prosperity gospel na isa din yang itinuturo, yung healing is yours. Meron siyang aklat na gano'n Yan din ang kanyang kino-quote yung sa 1 Peter 2:24. Na by His wounds we are healed. Na matagal na nating tinatalakay dito na yung 1 Peter 2:24 ay quotation on gnome doon sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Nasabi doon, you are healed by from your transgressions and sins. Doon tayo gumaling Doon sa kasalanan at pagsalangsang, hindi sa sakit sa katawan. Pero talagang definite na tinutukoy, ang paggaling doon ay sa sakit sa katawan. Kakita mo, ang daming namamatay na Pentecostal charismatic na naniniwala dyan. Si Bill Johnson, malabo na ang mata. Sakit din yun. Ba't kayo tumatanda? Ba't kayo nagkakasakit? Matanda na rin nga si Pastor Hiram, di ba? Tanda na po. Kung itotoo yan, ang paggaling, hindi ka na mamamatay, hindi ka na rin tatanda. Ngayon, well, anyway, balikan natin yung isa sa kanilang basis ng katuruan na yun daw mga sasampalataya ay hawak ng ahas, hindi sila tutuklawin, hindi sila maaano. Sa video. Di ba? Sabi dun sa video, isa yan, saka balikan natin yan. Ating suriin yan, i-criticize natin yung mga text na yan sa Mark chapter 16. Mula po yan sa verse 8 verse 9, verse 8 hanggang sa huli na verse. Alam po ba ninyo na wala po yan sa earliest manuscripts? Opo. Very controversial po yung portion na yan ng Mark chapter 16. Kasi sa ating pong tinatawag na textual criticism, ito yung pag-aaral tungkol sa mga teksto ng Biblia, kung yan ba talaga ay sinulat ng certain author, at yan ba talaga ay nasulat ng panahong ito, at yan ba talaga ay dapat ibilang doon sa tinatawag nating canon o yung inaproban ng Diyos. Opo. Na inspired ba talaga yan? Well known po among theologians, kung talagang legitimate nag-aral, na ang Mark chapter 16, verses 8 hanggang sa katapusan ng verse na yan, hanggang 20, ay wala po sa Biblia na original. At ayon po, no, sa mga scholars, kaya makikita po ninyo na sa ASV, even sa NIV, yung New International Version, yung English Standard Version, nakalagay po doon ang ganitong mga salita bago po yung verse 19. Verse 9. Between chapter 16 verses 8 and 9, nakalagay yung ganito pong mga pananalita, no? Some of the earliest manuscripts do not include chapter 16 verse 9 to 20. Di ba? Bakit po? Ganito po. Hindi po talaga yan sinulat ni Marcos. At yan ay idinagdag lang ng certain Ephraim na isang scribe. Ang pangalan ay Ephraim. Monk. Monk na ito na nagngangalang si Ephraim na nabuhay noong 900s AD o 900 AD. Siya po ang sumulat ng mga words na yan sa manuscript ng Gospels between Mark chapter 16 verse 8 and verse 6 and verse 9. Sinabi niya na, in some, 900 AD pa yan sinabi niya na, sa mga ilang mga kopya, ba? Nagtapos dito ang Ebanghelyo sa verse 8. Pero sinasabi ni Eusebius at ni Pamphilus na hindi po yon.
Hindi po iyon ang kabilang, yung mga yon. Opo. At ang sabi ng maraming Bible scholars is, hindi po talaga authentic yung verses 9 to 20. Yan. At ito ang mga ebidensya, no? Doon sa Codex Sinaiticus at saka Codex Vaticanus, ito yung dalawang earliest Greek manuscripts. Napakahalaga ng dalawang manuscripts na ito sapagkat ito yung ika-4 na siglo, 300 to 400 AD. Opo. Na wala talaga po ang mga codex na ito noong verses 9 to 20. At yun po ang katibayan na talagang wala ito. Dahil kung talagang meron yan, yung pinakauna, dapat meron. Lumabas na lang yan nung mga 900 ADs. Kaya sinusulatan nila na wala talaga ito sa una. Parang mayroon niyang tinatawag na disclaimer. Opo. Kaya pala... So yung 1,600 Greek manuscripts ng Mark, mga 23 Greek manuscripts lamang ang isinama yung verses 9 to 20. Sa 1,600, 23 lang na manuscripts ang meron. Kaya may doubts ang lahat ng nakakaalam nito, the Bible scholars, sa authenticity ng mga talatang yan. Opo. So isang 4th century na Old Latin manuscript ang mayroong short addition after verse 8 pero hindi nagtatapos hanggang verse 9 to 20. Verse 8 lang idinagdag. Isa namang Old Syriac manuscript mula sa 4th century din ang nagtapos lang sa verse 8. Tapos isang Sahidic Coptic manuscript noong 5th century ang nag-end din sa verse 8. Yun. Noong 1937, in-identify ni E.C. Colwell, isang critic ng text ng mga Bible, na mayroon lamang 99 Armenian manuscripts ng Mark na nagtatapos, na mayroong 99 manuscripts ng Mark na nagtatapos lang sa verse 8. At 33 lang noong 1937 ang nagtatapos sa verse 20. So, ibig sabihin is talagang wala noon. Kung 99 nga, 1937 na, wala pa doon sa 99 manuscript eh. 33 lang ang meron. Tapos yung 4th century, wala talaga. So, meaning, noon lang naganap yan. Nung after 400 AD, yung paglalagay niyan. Kaya more or less, sabi, nung 900 AD, dinagdagan. Kasi nung 900 AD, doon lang nag-umpisa na magkaroon ng verses 9 to 20. At mayroon namang nakasulat doon na wala itong mga ito talaga. Ngayon, ang tanong is, tatanggapin ba natin ang mga salitang yan at face value na yun ay Word of God? Of course, debatable. So kaya huwag na natin iyan muna nabigyan ng sobrang pagpapahalaga na gaya ng mga iba pang mga napatunayan na nakasali. Hindi po talaga kasali yan. Kita mo, pag binasa mo, gawin mo ito, ewan ko kung hindi ka mamatay. Tingnan po ninyo. Kaya po dun sa Appalachia sa US, no? Yung mga doon, yung mga pastor nagpapakagat sa ahas. Yan po kasi ang kanilang verses. Marami nang nangamatay doon. Ito po ang kanilang ginagamit na mga talata. Pakibasa daw, pakibaba. Yan. Sabi diyan, ano ang gagawin nila? Sige pa. Sa pinakahuli, sa verse yan. Sabi diyan. Verse 18. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. Subukan nyo po. Kung minom kayo ng lason, kung di kayo mamatay, at dumampot kayo ng ahas na yung rattlesnake. At sabi, gagaling ang mga may sakit, napapatungan nila ng kamay. Ba't di naman po gumagaling? Lahat ba ng pinatungan nyo ng may sakit, ng kamay na may sakit, gumaling? Hindi po. Kasi hindi po yan kasali. Hindi po yan effective dahil hindi po talaga originally yan, yung mga talatang iyan, kasali doon sa mga original manuscript. Yan po idinagdag lang ng isang writer, ng yung copyist. Copyist. And tawag doon, transcriber.
Scribe po ba? Nagtatranscribe or nagkakopy mula doon sa isang Bible patungo sa isang, mula sa isang kopya patungo sa isang kopya. Copyist ang tawag. So dahil nga, alam po niyo kung bakit dinagdagan, ang sabi ng Bible scholar, seemingly parang hindi tapos yung Book of Mark. Kaya parang nilagyan nila ng parang conclusion dahil putol. Ngayon, hindi nila alam kung bakit ganyan ang style ni Mark. Alam ba ninyo kung bakit ang style ni Mark? Talagang putol yan. Kasi kung papansinin po ninyo, ang bawat aklat po kasi ng Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, may specific audience po na nasa isip ang mga writer. Si Matthew po, ang nasa isip niya, nang isulat niya yan, ay mga Jews. Kaya ang kanyang style ng writing diyan ay kumpleto ng mga Old Testament quotations. Genealogy. Oo, may mga genealogy. Kasi nga, nagmula si Jesus kay Abraham. Kasi si Abraham ang pinanggalingan ng mga Jews. Therefore, si Matthew, pinutol niya ang lineage ni Jesus kay Abraham. Samantalang ang lineage ni Abraham ay going back to Adam, di ba? Pero dahil nga gustong patunayan ni Matthew na si Jesus yung Son of God, yung hari ng mga Hudyo, yan ang kanyang main theme. Patunayan na si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Siya ang hari ng mga hari. Siya yung hinulaan na hari mula sa tribo ni David. Kaya ganun ang style niya ng writing. Maraming talinghaga. Kasi use ang mga Jews sa mga parables, figurative languages. Use sila doon sa historical at saka yung mga Old Testament law. Kaya ang Matthew, punong-puno yan ng mga Old Testament practices, no? Noong mga una panahon, no? Quotation from the Old Testament and mga prophecies sa Old Testament. Ngayon ito, si Mark, sumulat siya para sa mga Romans. Kasi ang tatay ni Mark is a Roman soldier. Sabi niya, Roman soldier or Roman citizen. Either any of the two. Tapos ang nanay niya ay Jew. Therefore, si Mark, ang nasa isip niya nang isulat niya yung gospel ni Mark, mga Romans. Kaya di ba hindi nag-umpisa si Mark sa genealogy? Agad, action agad. Nangaral agad si Jesus. Kasi hindi kailangan ng mga Romano yung genealogy. They are not interested with the genealogy of the Jews because they are not Jews. And they were not the ones who received the prophecy. Kaya walang prophecy masyado sa Book of Mark. Ngayon, ang presentation ni Mark kay Jesus is the Son of Man. Servant. Suffering servant. Hindi lang basta servant, the suffering servant. Kasi pinipicture ni Mark dito si Jesus na hindi kalaban ng bansang Roma. Kaya di niya pwedeng i-present si Jesus na King of the world. Baka, hindi pa hintulutan ng pangangaral, no? At hindi pa hintulutan ng mga Kristiyano. Di ba? Na maniwala kay Jesus. Kasi yung pala, lalabanan niya ang empire ng Roma. So, ang presentation dito ni Mark is simply, Jesus is the suffering servant. But Jesus is the powerful servant of God. Kaya makikita mo, ang book ni Mark is laging nagtatapos kapag daka. Diba? Di kaginsa-ginsa. Mga transition na parang putol. Hindi siya chronological order. Basta may nangyari. At bigla, nandoon na sila sa isang lugar. Tapos ang laman ng ng Gospel of Mark ay mga miracles. Pinapakita niya na si Jesus ay makapangyarihan. Pero naglilingkod na makapangyarihan. Hindi siya kalaban ng bansang Roma. Kaya putol talaga. Kasi hindi naman kailangan ng mga Romans yung pagtatapos na maganda. Basta action lang. Kaya ganoon po pala ang nangyari. Yes. Putol talaga. Suspense. Suspense yan. Ang approach ni dito is suspense thriller. Yung kanyang aklat. May thrill, may suspense. Si Matthew naman is genealogy, yung talagang type of literature ng mga Jew. Ngayon si John, sumulat siya sa church. Hindi ang object, rather, ang object na nasa isip, ang audience ni Mark, ni John, ay mga Kristiyano. Kaya, pinakilala na niya si Jesus, hindi yung lineage ni Jesus from parents, not earthly parents, but from God.
Kasi si Jesus, ang pakilala niya, kasi iglesia na ang sinusulatan, maunawaan na nila, Jesus is the Word, ba? From the beginning, God. And from the beginning, Word. And the Word was with God, and the Word was God. Diba? At siya yung kamanlilikha ng Diyos. Ba? For by Him, all creations are created. All things are created. And verse 14, the Word became flesh. Di ba? Hindi siya nag-umpisa sa pagiging human ni Jesus. Nag-umpisa siya sa pagiging Diyos. Kasi yun din ang nakita ni John. Kasi si John ang huling aklat na huling manunulat ng aklat ng Ebanghelyo. He is the last author of the Gospels. At nakita niya yung hindi na na-touch ng Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, and Luke. Siya ang kumumpleto. Na si Jesus kasi doon sa tatlo, si Jesus sa sulat ni Matthew, si Jesus ang hari. He presented Christ as king. And si Mark naman, Jesus suffering servant. Kay Luke is the son of man. Siya ang anak ng tao. Kay John is the son of God. So nakita niya yung pagiging tao ay emphasize na doon sa tatlong Gospels. Ang ginawa ni John, yung hindi nila na-touch na doctrine about who Christ really is, yung pagiging Diyos, yun ang kanyang tinalakay. And the audience that John has in mind were the believers. Yung mga believers. Believers. Saan mang dako. Okay. At ang pagpapakilala niya si Jesus, yung anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Hindi siya tao. Kaya nga, sa Luke naman, ang pakilala ni Luke kay Jesus ay siya yung Son of Man. Ang kanyang genealogy ay from Adam. Para lahat ng tao makarelate. Na si Jesus ay kapwa-tao. Siya ay ating kapatid sa paglikha ng Diyos. He is our creator and He is also man, same with us. Pero hindi siya created. Hindi naman sinabi ni Luke na siya ay created. But He is the Son of Man with the ministry to save mankind from hell or from punishment. Malinaw naman po dun sa Luke. Kasi detailed yung pagkasulat niya. Kaya po makikita natin na may purpose po kasi ang bawat manunulat ng Gospels. Kaya nga may tinatawag tayo na synoptic gospel, may tatlong magkakatulad halos. Ang John is non-synoptic, wala siyang katulad. Ibang approach ni John. Kasi ang approach niya is para sa iglesia so that they would have the doctrine talaga ng foundation na si Jesus hindi lang anak ng tao, hindi lang siya tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni John, inaakala kung susulatin ko ang lahat ng mga ginawa ni Jesus, hindi kakasya sa buong mundo ang aklat na masusulat. Opo, yung pagtatapos. Kasi hindi naman kailangang isulat pa yung iba pa, sabi ni John, kundi yung pinakamahalaga, na kayo'y sumampalataya na siya ang anak ng Diyos. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi din niya sa unang Juan 5:20. Kaya isinulat niya yan, yung John, ay upang makilala ninyo na si Jesus yung anak ng Diyos at ang tagapagligtas. Hindi na kailangan pang isulat ang iba pa, kundi yung pinakamahalaga, yun ang isinulat ni John. Okay? So kaya, wag nating anuhin yun. Ituring na, kaya nga, anong klase ang itinuturo ng eskwelahan na gano'n, na Bethel Bible College? Hindi ba nyo na ituturo yung textual criticism na yung isa dyan na view na yung Mark chapter 16 verses 9 to 20 ay hindi naman talaga kasali? Di ba? Sa inspired o doon sa original manuscripts. So siguro po, Pastor, kung ang isang mangangaral ay talagang malalim yung alam niya po sa pag-interpret ng scripture, hindi niya gagamitin to bilang batayan ng kanya pong teaching. Mark chapter na yan. So, kaya nga, hindi accidental yung paglalagay. Talagang sinadya. Kasi pag omission, minsan, pagkabawas, accidental na babawas. Pero pag yung nagdagdag ka na, hindi na accident yun. May tao nang nagawa nun. dinagdag. Haba na nung dagdag na yun. 11 verses. Hanggang 20. O tama, 9 to 20. Verses 9 to 20. 11. So imagine, napakaraming verses. Sasabihin mo accidental lang na iyan ay naisulat. Hindi. Talagang isinulat ng isang scribe or isang copyist noong panahon na wala pa yan, yung verses 9 to 20. Kaya nga, yan ang problema, no?
So, maliwanag po yung turo nito ni Pastor Hiram. Talagang, hindi talaga ito umaayon sa katuruan ng Biblia. Based on Hindi. a misinterpreted translation or portion of the book of Mark. Hindi po yan totoo. Subukan mo ngayon, uminom ka ng lason. Tapos kahit anong panalangin mo, ewan ko sa'yo kung iligtas ka. Kaya Sa kamatayan. pala po, Pastor, wala rin nangyayaring revival. Wala po. Wala mangyayaring revival. Kasi, yun nga, sabi niyo po kanina, kailangan pag mag-desire ka ng revival, ay truth ang ituturo. Yes. Gospel. Pero kung ganon, Walang magaganap na pangarap niyang revival. yung revival. Anong nangyayari? Revivalism. Ang tawag doon, synthetic. Yung revivalism kasi, emotional lang. Yung bang tipong nag-camp kayo ng 3 araw nung tayo mga youth pa, di ba? Na on fire ka after 3 days. Tapos magdidwindle na yung iyong enthusiasm after 1 week. Tapos babalik ka na naman para ma-revive ka ulit. Ano yung patuloy kang patay ka ng patay, no? Revive ng Kasi ibig sabihin ng revivalism is namamatay-matay ka. Isa lang ang revival, hindi revivalism. Once na-revive ka na forever. Di ba? Kaya lang, wala ka na ngang yung nayuyus ka na lang doon sa emosyon ng revival. O doon sa experience ng revival. Kaya pag ikaw ay revivalism lang ang pinanggalingan, ay more or less, baka hindi totoo yung pagiging Kristiyano mo. Emotional lang yon. Emotional. Kasi ang tunay na revival is not merely based on emotions or intellectual assent, but life change. Ang tunay na revival ay naganap nung conversion. Opo. And hindi mo na kailangan pang revive uli. Kasi ang nire-revive lang yung patay. O naghihingalo. Patay na siya, kaya ni-revive mo eh. Ibig sabihin ng revival, namatay ka. Opo. Bakit namamatay pa ang Kristiyano sa spiritual para patuloy uli, revive ng revive? Siguro empowerment or yung education, pwede. Pero yung i-revive mo ang Kristiyano, it is contradictory. Di ba? Bakit po ganun? At Ba't saka, mo i-revive mong Christian? Ang Christian nga, born again na eh. Namatay uli yung born again. I-revive mo uli yung kaluluwa. Emotion lang yun kasi. Yung kanilang definition ng revivalism, yung ikaw ay umiyak, yung nangisay ka, yung nanginig ka, nakaramdam ka ng kakaiba. yun ang nagmamanifest daw. Kaya nga may gold dust para ma-emote. May gold ako. Ito galing sa Diyos. Actually, mamaya po, Pastor, may video yan eh. Interview niya. Healing. Siyempre, pag gusto mong gumaling, gusto mo na mawala sa sarili para gumaling. Sumunod ka na lang sa ipapagawa nung nasa unahan. Pag sinabing lumuhod ka, luluhod ka, gusto mong gumaling eh. Yun ang revivalism. Emosyon na gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Kasi walang revivalism sa Bible. Walang revival sa Kristiyano. Kasi na-revive ka na. Once and for all, di ka na mamamatay eh. We have been born again in the Spirit. And there's no more deaths in the Spirit. Ano yun? Namamatay uli. Na-reborn ka. Na-born again ka na sa Espiritu. Namatay, revive uli. O maligtas ka uli, di ba? Tapos namatay ka uli. O mag-revive ka uli. Hindi yun tama. Ang revival ay para sa non-Christian. Isang bansa na hindi Kristiyano, naging Kristiyano. Yun ang revival. At walang ism. Kasi hindi tao ang nagre-revive. Pag revivalism, ini-schedule yun, di ba? Let's do some revival. Tapos i-schedule mo na sa church bulletin na, December 5, mayroon tayong revival. Biruin mo, ikaw na ang nagre-revive. Ikaw nagtatakda na mabuhay yung mga tao. I-revive eh. O sarili mo nga buhok na patay, di mo mabuhay, di ba? Yung pang-tao, kaluluwa, buhay mo sa espiritu. Di ba? Yung ngipin mo nga, hindi mo mapagaling pag masakit. Tapos ngayon, yung kaluluwa, pagagalingin mo. I-revive mo. Sarili mong sakit, di mo mapagaling. Kaya yan po ay mga misnomer eh. Misnomer, Mahirap talaga. revive the born again. You revive the dead Kaya po, Pastor, in the spirit. Kaya mahirap dahil ang mga napapaniwala niyan ay hindi sila nare-revive sa salita ng Diyos.
Kasi hindi po sila lumalago. Parang gano'n. Hindi sila nag-grow. Wala talaga silang lalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tunay na revival talaga naganap noong Great Awakening during the time of Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Na talagang yung mga pastor mismo, hindi pa naman pala Kristiyano, nagsisi. Tapos nangaral. Nung panahon nila Charles Spurgeon, a great revival has come through the preachings of, tinatawag nila, the Prince of Preacher, Charles Spurgeon, who is, by the way, is a Reformed pastor. Only the Reformed pastor can be used by God for the true revival to happen in the Philippines. Si Jonathan Edwards. Yun ang Jonathan Edwards. John Knox sa Scotland. During the time of John Knox in Scotland, wala pa yung mga gold dust na yan. Wala pa yung mga healing. pahiala, yung tag dyan, yung handu-handusay dyan, wala yan. Walang healing. Wala pa noon. Invento lang yan, 1906 pataas. Sa Azusa Street Revival yan, nag-start sa 1906. Sa Azusa Street sa California, sa USA. Sa isang black church with some white. Black American Black ano po yan? Black Americans ang unang pinanggalingan. Kaya pala. Azusa Street. Ngayon, ay doon nag-umpisa yan, yung mga pangingisay. Mula noon, naging corrupt na ang Christianity. Naging corrupt na. Kung ano-ano na pong sistema. Kung ano na ng sistema ang pinagagawa, naging napakababaw na lang ng mga pamumuhay, naging panghihingi na lang ang ministry, ginagamit na lang sa panghinging donation para mabuhay. Yung mga charismatic leader, nagpayaman, hinahabol ngayon ng IRS, sila Kenneth Copeland, sila Creflo Dollar, bagay na bagay, no? Creflo Dollar, ang daming dollar. Creflo Dollar, sila John Avancini, sila Paula White, na by the way, no, si Paula White, yun ngayon ang chief counsel na spiritual counsel ni advisor ni Donald Trump, kaya mali-mali. Si Paula White ay product ni Benny Hinn. Na si Benny Hinn ay umami na mali ang kanyang turo. Meron pa si Jesse Duplantis. Jesse Duplantis na siya daw ang lagi daw hinihigop ng tren, no, papunta ng langit at kausap daw ang Diyos doon. Pero matindi. So kaya napaka-selfish ng mga ito. Instead na sila yung tumulong sa tao, ay sila yung nangihingi, gamit-gamit ang TV, ang radio, tapos sasabihin nila, pag kayo nagbigay sa aming ministry, gagaling kayo sa sakit at yayaman kayo. You plant a seed. Kay Benny Hinn po yun Oo, kay Benny Hinn. This is the day. Jesus is Lord. Yan, kay Benny Hinn na ministry. No. Ginaya naman ni Eddie Villanueva, Jesus is Lord Church. Kenneth Copeland rather. Yeah. Yung Jesus is Lord ministry ni Kenneth Copeland. Kaya nga itinuturing daw sa isang video binanggit ni Eddie Villanueva na ang kanyang spiritual father ay si Kenneth Copeland. Talaga? Naku po. Yun ang sabi niya, ha? Tapos yung kanyang video na yun, nawala na. Kasi may nagtatanong sa akin kung saan daw naging Kristiyano, paano naging Christian si Villanueva. Hinihanap ko yung video niyang yun, nawala na. Kasi I wrote an article, yun ang basis ko na yun ang kanyang father in faith, si Kenneth Copeland. Hanapin ko pala po ulit. Wala, hindi ko na makita kasi nawala na. Ngayon may nagtanong na JIL member, nahanap ko yun, nando ba evidence? Sinahanap ko yun, yung aking pinanood na yun, wala na. Tinanggal na niya, binura na. So ano pa ang katuruan ni Hiram Pangilinan? We admire yung kanyang desire, pero pag mali, hindi po pwedeng tumama. You cannot justify the end by the means. Pag mali ang si Robin Hood, hindi mo pwedeng sabihing bayani dahil yung kanyang pagbibigay ng tulong sa mahirap ay pinagnakawan niya sa mayayaman yung kanyang ibinibigay. Pwede bang sabihin, bayani ka tapos yung mayayaman pinapatay mo? Hindi pwede yun. Still, the end doesn't justify the means. Yan po natin.
and these signs will accompany those who believe. And circle that word, believe. Believe. Alright? Ano yung sinabi niya? Read, in my name, they will cast out demons. Underline that. So, ang sinasabi rito ni Jesus, if you are a believer, in His name, you will cast out demons. Sino rito, believer, taas ang kamay? Sabihin mo yung katabi mo, that's you. Sabihin mo yung nagsabi sa'yo, that's me. Alright? So, tayo po yung believers, and Jesus is actually telling us, as a church, we will cast out demons. So, hindi po totoo yung sinasabi nilang, ay, hindi yan ministry ng church namin eh. O hindi namin ministry yan. I've been hearing this a lot, no? Coming from different churches, halimbawa may tatawag sa church. Yan yun, yung verse 17 ng Mark 16:17. And in my name, or using my name, they will force out demons. Ang problem is, yung bang pagpapalayas ng demonyo ay evidence ng pagiging Kristiyano? Hindi. Balikan natin ang Matthew chapter 7. Oo. Matthew, yan. 7:21 to 23. 21 to 22. Pakibasa yan. Yung bang pag nagpalayas ka ba ng demonyo ay guaranteed o nagsalita ka ng kung ano-ano o nakagawa ka ng himala ay yan ba ay sign na ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ikaw ay ligtas? Eh di tingnan din natin yung sinabi ng Panginoon. Kasi kukontrahin mo yung sinabi ng Panginoon. Hindi po yan ang ebidensya ng pagiging mananampalataya. Hindi. Kahit po ang mga false believers at mga false prophets ay gumagawa din yan. Pakinggan natin. Verse 21 hanggang 22. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So, kita mo, masama pa nga yun eh. Kasamaan pa nga daw yung pagpapalayas ng demonyo. Bakit naging kasamaan? Kasi sa maling paraan. Di ba? Ginagamit ninyo ang pangalan ng Diyos sa pagpapalayas ng demonyo, pero mali ang inyong pamamaraan. Mali rin ang inyong paniniwala at pangunawa. So hanggat hindi nagtutugma ang iyong paraan at yung iyong pag-interpret at hindi siya correlated, hindi siya nagsusupport sa isa't isa, hindi iyan kalooban ng Diyos. Hindi ang kabutihan. Kahit magpalayas ka pa ng demonyo, pero dahil nagpapalayas ka ng demonyo para mag-glorify ang sarili mo, magkaroon ka ng revival. Kasamaan pa rin yun. Kahit magpagaling ka ng mga may sakit, pero para i-promote mo ang maling katuruan. At niloloko mo ang tao na huwag na kayong magpagamot sa doktor dahil ang di kalooban ng Diyos ang magpa-konsulta. Opo. Dito na Tapos lang. ayaw mo nang painumin ng gamot, dito na lang kayo. O kaya mag-touch muna kayo para ma-receive ninyo ang kagalingan. Ay kasamaan po yan. Ginagamit mo pa ngayon itong mga gawain ito para iyong i-place o iyong pakinabangan. Para sa iyong sariling kapakanan. Yan yung mapaggawa ng kasamaan. Biro mo ang turing ng Panginoon sa mga nagpapailas na hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Anong ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Ama? Diba? Yung iyong katuruan at yung iyong practice dapat ayon sa salita ng Diyos. Hindi mali ang motibo mo. Kung mali ang motibo mo dahil sa paggawa ng mga yan, yan ang iyong dahilan para ka mag-revival, na mali ang meaning mo, nagubuhayan mo uli yung born again, ha? Diba? O kaya, para pagalingin ang may sakit, by emotion lang, di naman totoong gumaling. Hindi naman totoo. Diba? Ayaw mong paanohin na, papunta. Kung kayo magpapagaling, alam mo, isa lang naman ang aking request. Doon sa mga nag-healing, huwag na po kayong mag-invite, pumunta sa inyong crusades. At yung tao po yung may cancer na nga, wala nang lakas, nasa wheelchair, papupuntahin nyo pa po. Ay bakit hindi po kaya kayo ang pumunta sa mga bahay nitong mga may sakit? Abi sigurado pong kayo talaga ibibigyan ng donasyon pag gumaling yan. Di ba? Subukan mo, na totoong may isang may cancer na mayaman na pagaling mo. Baka ibigay sa'yo kalahati ng kayamanan yan.
ba't ayaw niyong gawin? Kasi nagbabaka sakali kayo lang eh. Kayo din ay duda rin sa inyong ginagawa. Duda rin sila sa kanilang sarili. Kasi hit and miss kayo eh. Alam din naman nyo, deep inside, na hindi naman talaga totoong gumagaling eh. Ano na lang talaga, anong tawag dito? Kahihiyan na lang. Kaya yan na lang yung turo nyo kasi ganoon, kaya kahit paano inyong i-practice para sa lahat na para hit and miss. Ay kaya hindi ka gumaling, ikay may kasalanan ka eh. O kaya hindi ka gumaling, hindi sapat ang faith mo. Ay very simple lang. Kung talaga po kayo nakakapagpagaling na totoo at kayo dinidinig ng Diyos ang dalangin ng pagpapagaling, ang daming ospital, punong-puno po ng pasyente. Opo. At kayo naman hindi naman po kayo babawalan ng mga doktor. Maghumingi lang kayong permission. Na pwede po ba ipag-pray ko ito? Na ito po ay kamag-anak ni ganito. Basta kamag-anak naman eh, pwede. Maghanap kayo ng may kamag-anak na may sakit. Abay, kung talagang po kayo garantisadong nakakapagpagaling, abay, kayo i-invite pati ng mga kamag-anak. Kakalat yan sa buong Pilipinas. At balitang-balita kayo. Eh, hindi ko pa kayo nababalitaan kasi hindi pa naman kayo totoo nakapagpagaling. Ang mga pinapagaling nyo lang, yung mga asymptom, ay yung tawag daan, ay psychosomatic. Psychosomatic. Yung mga sa isip lang ang sakit na pakiramdam niya may sakit, nangihina kasi mayroong problema. Yan. Na-associate niya yung sakit niya doon sa kanyang problema sa emotional. No, hirap bumangon. Pero totoo makakabangon siya kaya nang emotionally down. O kaya pag pinasigla mo ang emosyon, abay gagaling yan. Dahil hindi naman talaga ang sakit niya sa katawan eh. Sa isip lang. Dito po, Pastor, may kalapit tayo dito na foundation na nagkukup-kup ng ano eh. May sakit. Pwede Invite sila. ko po sila. Ako, invite ko si Pastor Hiram Pangilinan kasi marami po ditong may cancer. Sa amin, na foundation pumupunta. Foundation po kami na tinutulungan dito. So, nag-donate na nga si Senator Tolpo ng isang, Travis ba yun? Isang... Travis yata po. Travis. So, para sa sakyan. Kayo naman po, kayo naman po yung nagpapagaling. Parang awa nyo na. Pumunta kayo rito sa amin. Tawagan nyo ang aming address. Hinahamon ko rin, hindi lang si Hiram Pangilinan. Pati si Peter Kairos, yung sa 700 Club. Opo. Kasi nakikita pati niya yung nangyayari sa loob ng katawan ng tao. Sa TV. May x-ray machine ang isip niya. Biruin mo. Nakikita ko ang isa dyan na mayroong dislocated na hips sa may bandang kaliwa. Ang galing mo, no? Nakikita mo pa. Talagang extraordinary. Yung nga namang nanonood ng replay na iyon na 10 beses nang ni-replay, akala siya yun. Tapos, ako nga, may hips. Siyempre, sa dami nung nanonood sa'yo, siguradong may dislocated dyan ang hips. Opo. Sa 2 milyon na manonood, di ba? Siyempre, angkin niya ako yun. Ako yun. Yan, as na-emote, napalukso, gumaling. Kasi hindi pala talaga dislocated. Iniisip na lang niyang ako'y may sakit pa. Yung pala yung makakatayo na, wala lang lakas ng loob. May nag-trigger ng emosyon. Lumukso ka, o pinalukso, gumaling. Yung pala matagal nang magaling. Hindi lang mag-trigger, natatakot, baka hindi siya maling. So natulungan noong emosyonal na puwersa na yon, ng pangako na yon, ng pastor. Kaya po ang nangyayari po ay panluloko na para lang makahingi ng donasyon nakalagay kasi hindi mabubuhay po sila Kayong walang extraordinary. Ang tao kasi magbibigay yan pagka may nararamdamang extraordinaryo, pagka mayroong pangakong narinig na siya makikinabang doon sa pastor, yayaman. At sasabihin pa, seed of faith daw yan yung tithes mo. Para gumaling ka, you must show your faith to God. And the means to show your faith to God is the amount of your tithes. Opo. Commensurate yun sa amount ng iyong faith. Siyempre, para ipakita mong malakas ang faith mo, magbigay kang malaki. Sabi nga, pagka maliit, mahina ang pananampalataya mo, kapatid. 10 piso lang Pagka 1 milyon, napakalaki ang faith mo, kapatid. Napakalaki ng faith. Hallelujah. Amen. Grabe. Inuuto lang May tanong po si Brother RJ. Ano sabi? Sabi po niya, Christian po ba sila sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23? Bakit kaya napapalayas nila ang mga demonyo? Ginagamit nila ang Word of God. So kahit naman kasi hindi Kristiyano, pag gumamit ng Word of God, ang may power yung Word of God, hindi yung tao nagpapalayas.
In Jesus' name, lumayas ka. Yung pangalan ni Jesus, hindi sila. So kahit hindi Kristiyano, pwedeng gamitin naman ang Biblia. Marami nga na-save dahil sa pangangaral ng Biblia, pero sila hindi save. Ano ba, si Kibuloy, habang nangangaral, binanggit ang John 3:16. O yung John 3:16 na yon, na for God so loved the world, yun ang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Pero hindi si Kibuloy ang dahilan kaya ka na-save. Kahit po kailanman, ang tao, hindi po yung dahilan para ma-save ang isang tao. O hindi po ang dahilan ang tao para magpagaling. Diba ngayon, bakit nagpapalayas ang demonyo? Siyempre, takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus. So kahit yung tao ay hindi Kristiyano, ginamit ang pangalan ni Jesus, tito. At saka ganito rin, pwede namang manloko ang demonyo na kunyari umalis siya pero hindi naman totoo. Okay. Di ba? Kunyari paghihimatayin niya. Para lalong maniwala, doon sa false preacher. Pwedeng gamitin ng demonyo yan, yung false preacher, para pagka binigyan niya ng power yung false teacher na kunyari gumaling, maniniwala na sila sa false preacher. So, hindi po ibig sabihin, bakit po kaya sila? Hindi naman Kristiyano. Hindi sila Kristiyano. Kaya nga, may Kristiyano ba namang lumayo kayo sa akin? Malinaw na hindi Kristiyano yan. Di ba? Sabi nga, sa huling araw, sasabihin nila sa akin, sasabi ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng kasamaan ko. Sabihin, masasama talagang gawa. Hindi talaga po sila Kristiyano. So, bakit napapalayas yung demonyo? Di ba? Diyos pa rin ang nagpapalayas, pero hindi dahil doon sa nagpapalayas, kundi dahil sa salita ng Diyos na binabanggit. Pero ang napapalayas ng demonyo, hindi po yung yung Kristiyano. Wala nang Kristiyanong inaalihan pa ng demonyo. Opo. Kaya po may mga revivalism na ganyan at pagtuturo na kailangan mag-cast out pa ng demons dahil naniniwala sila na ang Christian pwede pa mag-possess. Yes. Yung mga totoong based dun sa wrong teaching na ang mga Christian daw napopossess pa rin. Kaya ginagawa nilang pagpapalayas ng demonyo sa kanilang church. Dahil mga miyembro silang may demonyo pa. Biruin mo, miyembro na ng church, demonyo pa rin. May miyembro ka palang demonyo, nakasapi. Di ba? Kasi pagka nakasapi yung demonyo sa isang mong miyembro mo rin yung demonyo. Wala nga namang hindi. Kasi nakasapi doon. Dalawa ang member mo. Yung demonyo at yung tao na tinirhan ng demonyo. Opo. Kasi tinatawag mong brother yan. Kasi brother. Yung demonyo nasa loob, tinatawag mo rin brother. O di ba, biruin mo, kapatid mo pa yung demonyo. Kaya huwag tayong padaya. Kaya ang hirap magtawag ng brother pag di mo kilala kung tunay na Kristiyano. Biruin mo, sabi mo, brother, yung pala si Satanas na nasa loob. Tuwan-tuwa si Seth, sabi si Satanas, hello, brother. Brother ka. pa. Tuwa si Satanas pag tinawag siyang brother in the Lord. Di ba? Napiki ka. Napiki. Kasi ang mga magnanakaw, hindi na magpapakilala magnanakaw yan minsan nga, meron daw dumalo sa kaibigan ko, di ba? Na dati na teacher din sa isa kong eskwelahan pinagturuan. Dalawa kami na professor doon, at tutor sa English sa Koreans. Nagkwento, sabi niya, Pastor, alam mo, mahirap talagang tumanggap ng bisita. Sige, bakit? Meron sa aming dumalo. Sa meeting, pumunta. Nakailang dalo. Di kampante na sila kasi nagpanggap na Christian, talagang member daw sila sa isang church sa probinsya, di damadalo. Hanggang sa nakailang dalo na pinagtiwalaan na nila. Nung nagpe-prayer meeting sila, pikit lahat. Pagmulat nila, wala na mga wallet, bag. Hirap po. Maraming nagpapanggap na Kristiyano sa loob ng church, pero may demonyo sa loob. Tas, ang masama po niyan kasi, Pastor, mayroon kasing kwento na nag-rapture na. Tapos yung church, kwento lang naman po yun. Kwentong barbero lang. Kwentong barbero lang ito. Tapos, nawala lahat yung mga member. Kasi ni-rapture na Wala lang yung mga ganun. Tapos, mamaya, nandiyan na si Satanas. Pagdating niya dun sa church, at syempre, yung mga naiwan, kukunin niya, isasama niya po sa impyerno. Nakita niya yung pastor. Naiwan. Sabi niya, brother. Tropa pala tayo. Sabi ni Satanas, tara na. Sinabi yung pastor pa. Kita mo, katropa niya, pastor. Oo. Kaya nga, yan, may tanong. Si brother Giovanni de los Arios, Kuya Baje, sabi niya. Kaya may deliverance ministry pa ang ibang mga congregation kasi paniniwala nila kailangan daw deliverance ng mga mananampalataya. Pamakapasok daw ang material
na pagpapala ng Diyos. Yan. O, kasi nga, isa din yan sa teaching na kaya hindi ka siguro pinagpapala sa material, lagi kang kulang. Lagi kulang. Kasi may demonyo sa iyong pamayanan, sa iyong pamilya mismo. So yung mga bagay sa iyong bahay, maaaring, halimbawa, yung iyong figurine, Stronghold. Stronghold yan. Stronghold. Kailangan basagin. Kaya hindi makapasok ng pagpapala sa pamilya kasi o sa bahay kasi meron diyan yung mga pungso, di ba? Mayroong figurine o yung isang kwadro na mayroon daw sapi ng demonyo doon kasi parang may dragon. Parang bidang-bidang demonyo na hindi makapasok ang pagpapala ng Diyos, no? Wala po yung mga bagay na yan. Yan po ay hindi makakahadlang sa pagpapala ng Diyos, kahit ang demonyo man. Yung mga demonyo nga, yung mga satanista nga ang mayayaman, paano yun? Mayayaman. Kwentahin mo yung maski sa internet, narito na information, top 10 world's richest in the world. O baka ilan lang doon ang nakakarinig ng Word of God. Karamihan doon, atheist, Muslim, agnostic. Ibig sabihin pala, sila pinagpapala ng Diyos, nakakapasok ang papatirin ng pagpapala Walang demonyo doon. Tapos ito sa mga mahihirap, mga Kristiyano, ang mahihirap, may demonyo. Yeah. Duruin mo, may demonyo ka pala, kaya pala hindi ka pinapayaman. Kaya maling-mali. Kinokonek nila iyon. May espiritu po ng katamaran. Kaya di maman. Patayin na. Espiritu, ikaw yun Yung tamad ikaw, hindi yung espiritong nasa iyo. Ano yung kaya ka naging tamad dahil sa espiritu? Hindi, kaya ka tamad, ayaw mong magtrabaho. Tamad ka, hindi yung espiritu. Yung espiritu mo ang tamad. Hindi yung bibintang mo pa sa masamang espiritu Para safe ka pa, di ba? Kinakas out pa In this time, espiritu ng katamaran. Ano yun? Tapos yung pala, yung evil spirit, nasa kapatiran. Biruin mo. Espiritu ni Jezebel. Jezebel spirit. Ang daming espiritu ni Jezebel. Sa mga Pentecostal, lahat pinapalayas. Si Jezebel, sikat na sikat. Paano napunta rito? Espiritu ni Jezebel, nasa impyerno na yun. Ano yun? Di ba? After death, it is appointed by God for men to die once, and after that, judgment. Namatay na si Jezebel noon pa. Na-judge na siya. Umalis sa impyerno yon. Bumalik sa lupa at nasa mga Christians na lumalaban daw sa mga pastor, mga babae, na mga marites. May Jezebel spirit ka. Malabang ka kay pastor, sa leader. Kaya palayasin natin ang Jezebel spirit. Kasi si Jezebel, lumaban nga naman kay Elias Grabe namang yan. Di ba? So, maling-mali po yun. Meron pa ba? Tanong? Meron pa ba tayong video? Meron po. Siguro i-pause forward natin dito sa sa video clip mo number 5. Gemstone. Yan, gemstone. Yung isa, number 5 yan. Ganito. Yan ba yun? Siguro yan bro. Yan yun. I think it is in response to the prayers that are in our hearts na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, kung ano yung nasa heaven, eventually nagmamanifest dito sa lupa. Halimbawa, The streets of gold. the streets of gold. Nagwo-worship kami in the context of worship, bigla na lang makikita yung mga tao nagkakaroon ng pulbos na ginto. Gold dust. Gold dust. Pastor Hiram, gold dust. Gold dust. Minsan nagulat po ako dahil yung mga bata sa kids room namin, we have our Sunday school, yung mga bata nagbababaan ng hagdan. At dito, para silang minake-upan ng pulbos na ginto. At tuwa-tuwa silang lahat. Sabi, ano nangyari dito? Naglaro ba kayo ng glitter? So tinanong ko lahat ng teachers na, ano nangyari sa mga batang ito? Pastor, nag-gold dust doon sa kids room. And it did not happen just once. It has happened many times. Yun daw po, yung mga bata. Grabe.
Ang layo ng pinanggalingan ng interpretasyon. Nagbubulan mo po yung dalawa. Kung ano daw yung nasa langit, magmamanifest sa lupa. Gaya ng gold sa langit, di ba? Biro mo, ginawa mo na, tinunaw mo yung gold sa langit, pinadala mong lupa. Naging dust. Yan po ba ang nagtapos sa summa cum laude sa ano? Iba ko kung anong... ang Union Theological Seminary naman kasi is liberal na school eh. Diyan ang galing si Agbayani, yung nagkakasal ng bading. Sa yun po. Kaya nga yung Union Theological Seminary, na-split yan. Kaya nagkaroon ng doctorates sa PCU. Dahil yung mga nag-split doon, ayaw doon, dito nag-open ng PhD in Religious Studies sa PCU. Kaya ako nag-enroll. Pero kung iyan ang Union Theological Seminary, ako pumasok doon. Ma-identify ako sa mga liberal. Mamaya ako, may gold dust na rin. Tsaka paglabas ko, magkakasal na rin ako. Di ba? Ikaw, lalaki. Iniibig mo ba itong si lalaki? Parehong lalaki, di ba? Opo, pastor. Ay, nako po. Biruin mo, pastor ka, nagkasal ka ng parehong lalaki. Karumal-dumal, tapos sasabihin mo na lang, ang kasalanan ng Sodom and Gomorrah, yung inhospitability daw. Hindi daw nila kasi inistima ng mabuti yung mga anghel. Masama daw ang treatment nila, kaya daw pinunaw na. Di ba? Ang layo na ng interpretasyon, hindi daw yung pagsiping, kundi daw yung inhospitable. Ay, nako po. Ito naman si Tita Ed. Yun ang interpretation ni Tita eh. Yung isa pang video, bro mayroon yung yung gemstone Gusto ko yung pakita Bro mo. Kay pastor Yung gold dust na yan, in-reveal na yan ni Yan siguro yun. Sige. I-reveal mo. Maraming beses. Yun yata yun Yan yun. And in this book, you mention here, nagkakaroon nag-appear ng mga gemstones. Gemstone. Ito, nandito. Ito. I don't know if the camera can take this. Ayan, mga gemstones. Ano ito? Biglang nag-appear lang. Bigla po nag-a-appear yan. Halimbawa, habang nagwo-worship, pag yumuko na ganyan, meron ng gemstone na nandirito. You did not ask for it. You're just enjoying the presence of God. Just enjoying the presence. Maganda yung sinabi ninyo, yung focus namin ay nasa Panginoon. We're not even asking God na, Panginoon, gusto namin ng gemstone. But I think it is in response to the prayers that are in our hearts na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom back natin, come. brother, para mapanood ni Pastor. Ulitin natin, para mapanood yung video. Sige. Yan po, picture. In this book, you mention here, nag-appear ng mga gemstones. Ito, nandito. Ito. I don't know if the camera can take this. Ayan, mga gemstones. Ano ito? Biglang nag-appear lang. Bigla po nag-a-appear yan. Halimbawa, habang nagwo-worship, nag-appear. Ano ba yan? Nag-a-appear. Bading talaga yung nag-a-appear. Ano ba yan? Yes. Pag yumuko na ganyan, meron ng gemstone na nandirito. You did not ask for it. You're just enjoying the presence of God. Just enjoying the presence. Maganda yung sinabi ninyo, yung focus namin ay nasa Panginoon. We're not even asking God na, Panginoon, gusto namin ng gemstone. But I think it is in response to the prayers that are in our hearts na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, kung ano yung nasa heaven, eventually nagmamanifest dito sa lupa. Ano ba na? Let your will be done on earth as it is in heaven. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos yun, hindi yung gold na yun. Kasi yung will yun hindi naman let your gold be thrown on earth. Let your will be done on earth. Anong kalooban ng Diyos sa langit? Nawa gawin sa lupa. Ano ba yun? Nakalooban ba ng Diyos na yung gold na yun, itunawin niya at yung kalooban yun, yung pagsunod hindi yung gold Alayo-layo ng context Opo. Di ba? I-dadirect mo doon sa gold dust yung will ng Diyos. Di ba? At saka,
Oh, yung gold. Tsaka kita mo to sa totoo lang, kung totoo yan, mayaman na kayo. Kilalang kilala na kayo kasi invite pa kayo sa ibang church. Magturo din kayo dito. Para may ano rin. Para meron kaming Gemstone. Gemstone din. PKE yun kaya nga hindi nga nila mabenta. Ano yun? Basta na lang. Kung yung galing sa langit, dapat genuine yun. Kung yung tunay na manifestasyon ng presensya ng Diyos, dapat yun ay maibenta nila. At pag ipapacheck nila yun dun sa mga alahero, talagang baka 24 carats yun. Kasi hindi magpapadala ang Diyos ng ginto na 18. Kasi ano yan? Peke. Na mababang uri ng ginto. Palagay ko, ang langit, puro 24 carats. Ano doon? Merong peke? May ginto galing sa ano yun? Doon sa Bicol? Sa Paracali. Paracali Gold pa. Ano ba yan? Paracali Gold dust pala yan. Ay, nako po. Tignan mo, logic tayo. Logic, huwag tayong sobrang namang hindi kumukontra kasi sa lohika ang Biblia Opo. Hindi rin kumukontra sa literal na buhay ng tao yung Word of God kontrang-kontra naman. Ba't naman yung gold din nyo maibenta? Kung tunay na gold. Gemstone, mahalin yan. Kung sapphire yan, talagang genuine yan. Milyon yan. Walang nagkabukol, lalaki na yun. Biro mo galing sa langit, lakas ng patak niyan. Pagkagaling langit yan. Baka 1,000 km per hour yan, batag ang bungo mo. Biro mo yan, gemstone, bumagsak daw. Pagmulat daw, gold na, lalaki. Tapos hindi man lang nabalitaan sa buong sangkakrisyanuhan na nakapagbenta sila ng kahit isang, hindi na kayo mangungupahan ng church. Di ba? Hindi ka na rin manghihingi sa tao, magpapalas ka pa dyan sa TV. Opo. Nung nakalagay dyan na Donation. for your donation, deposit your donations to bank account number, ganyan-ganyan. Grabe. At saka may sarili na kayong TV station, hindi na kayo uupa ng istasyon. Kung totoong kayo'y may ginto-ginto na dyan. Patunayan nyo kasi iyan, hindi yung laro-laro na emosyon para maraming dumalo sa inyo. Punta kayo. Malalagyan kayo ng gold dito. Anong kailangan ng gold na yan sa aking pamumuhay kristyano? Natitrigger pa yung aking dyan. Diba? Kalukuhan lang yan. Kaya nga kita mo, meron akong message doon sa Facebook ng TNG. Tingnan natin yung paliwanag ni Justin Peters. Meron siyang paliwanag dyan Yung sa message ko. Ay, wala. Meron yata dyan. May paliwanag. Mayroon akong inilagay ngayon. Walang message. Pwede bang isend ko ito doon na lang sa account mo? Kaya ba yun? Kaya yan. Oo, ngayon lang. May paliwanag dyan si Justin Peters Yan, nasa iyo na account. Sa RJ Viliganyo. Kasi alam ba ninyo, si Justin Peters, mismong may nagtapat sa kanya. Nagaling kay Bill Johnson na Bethel Reading. Siya pala yung yung glitters pala lang talaga yan. Nakonsensya siya kasi siya yung naglalagay sa yung aircon, yung aircon vent. Nasa itas daw yun. Tapos siyang nagpapakalat noon. Yan, tingnan natin yung sinasabi ni Justin Peters. Pwede pala tayo, Brother RJ, pumunta sa... Panluloko yan, sabi ni Justin Peters. Niloloko lang ang mga tao na uto-uto ba? Uto-uto. Yan, Church in mahinang Miami utak. named El Rey Jesus, King Jesus Church, pastored by a guy named Guillermo Maldonado. Now, Guillermo Maldonado is the Bill Johnson na of siya Miami. nagpapakalat. Yan, mabuti merong And he and Bill Johnson are good friends. Long story short, there was a lady who came to the conference I was teaching. She came up to me. She introduced herself. She said, I used to be in El Rey Jesus. And I said, oh, really? Oh, she said, oh, yeah. She said, I was high up in it. She said, my husband is still in it. Maybe it's too much. I hope I don't get her in trouble. But her husband is still in it. She got saved, genuinely saved, converted, left it, as you would expect a Christian to do, left the church. And I was talking about some of the manifestations in Maldonado's church, Bill Johnson. Well, anyway, she came up to me. She said, Justin, you know how Maldonado's church has the gold dust? And I said, yeah. She said,
that was my job. Oo. She said, I was tasked, her and a friend of hers, we were told to go upstairs with canisters of, you can't make this stuff up, with canisters of real fine gold glitter of sorts. And she Hobby said, Lobby glitter. yeah. And she said it was our job to dump it into the ventilation system. And of course, it blew out over the whole congregation. And people thought that that was The presence of God. Kita mo na. Imagine that. Nag-reveal pa sa kanya yung mismong taga-pagpakalat doon sa itaas. May dala-dala silang canisters ng gold glitters. Kaya umalis na siya, di na daw niya matake yung panloloko. Si Maldonado at si Bill Johnson, ano yan? Silang dalawa yung conmen. Yan. Sila ang nagpauso niyang gold dust. Na binaro naman ni Hiram Pangilinan. Nakikiuso eh. Diba? Kasi in the way, glory, presence of God's glory. Oh, the gold from heaven. Dapat medyo local yung kanyang dating para medyo paniwala. Oh, anong gagawin? Dapat? Well, medyo Pinoy ang dating. Medyo Pinoy. Paano medyo Pinoy? Yung kasing hindi ko rin alam. Basta ganun. Masyadong foreign yung No, ang Pinoy kasi masyadong hindi yan masyadong madadala diyan. Opo. Kasi alam nilang may mga fake na gold eh. Sa ibang bansa bihira kasi yung nagpe-fake ng gold eh. Dito sa Pilipinas madali lang yung dayain. Oo, yan ang problema. So malinaw na hindi po totoo yan. So doon sa mga napepeke na Hiram Pangilinan, magising kayo. Marami po. Nabubuhay kayo sa kasinungalingan, tapos diyan kayo umaasa na kayo'y nasa katotohanan. Pero mo na doon mo ibibase ang iyong pananampalataya sa isang gawa-gawa na pagsasanay, na para ikaw maimot, para ka manatili sa... Kasi alam mo, pagka sa isang church, mayroong mga ganyang extraordinary manifestations ng sabi nila, ng glory ng Diyos, o may manifestation ng mga kakaiba, kakatwa. Yung brain mo kasi, hinahanap-hanap yan eh. Yung brain mo, naghahanap ka ng patuloy na extraordinary hanggang naa-addict ka doon. Kaya babalik ka uli, ano naman kaya ang mararanasan ko? So hindi ka talaga sa katotohanan naghahanap, kundi sa karanasan na mayroon kang endorphin na nararamdaman, nare-release ang endorphins pagka yung nakakaranas ka ng kakaiba. Tapos yung emosyon na parang shabu, na pag nakakaiba ang naranasan mo, parang, wow, satisfied ka. Yun yung dahilan mo para ka bumalik-balik. Kaya ang nangyayari, marami yung naa-addict sa ganyan nakaranasan, na siyempre, pag wala sa sarili, mas malaki na ang nahuhugot niya. Siyempre, di ba? Hindi mo na alam eh. Baka naman nakukutsaba yung... Kasi nga, nang isip mo, tapos paghugot mo ng pera, hindi mo na kasi anuhin yan kung 1,000 o 500 yan. Basta, Lord, para sa ito. Kaso pag uwi mo na ko, naibigay ko pati 1,500 lang sana. Ay, wala pang pasahe. Kasi wala nga pamasahe. Uuwi, lalakad. Tapos wala pang bigas. Hindi, may gold naman eh. Di ba? Meron kayo bebenta kung may gold. Okay. Kung totoo yung gold. Yun. Problema, hindi nga totoo yun kailanman eh. Meron pang isa yan yung feathers, yung angel's feathers, na yun na may version na dito sa Pilipinas ng ibang church. Sa Bethel din po yan eh. Bethel din galing. Pero hindi binanggit yan. Pero dito sa Pilipinas, meron ditong revivalist, ang tawag sa kanya ay si Miguel Ke. Si Miguel Ke, yan yung gold dust revivalist din sa Pilipinas, na galing din kay Hiram Pangilinan. Itong si Miguel Ke, di umano, pag yan ay nag-pray, pati pati daw balahibo ng anghel nahuhugot eh. Ano manok? Ngayon, eto doon sa Kamarin. Matindi. Ito ay doon sa dating young people ko sa Calapan, sa Oriental Mindoro. Naging guest nila daw yan si Miguel Ke. Aba, mayroon daw mga balahibo ng manok kasi may malapit pa pala doong mga tinaling manok. Ay, di syempre, naligaw yung balahibo ng manok. Sabi doon ni Miguel, yan, that's the feather of angel. Oh, hallelujah, talaga daw lahat sila. Handusay eh. Yung pala, meron pala doong mga tinaling pansabong doon sa paligid ng church. Nagkasala mo sila. Yun ang problema. Grabe. Tapos napanood ko itong si Miguel Ke.
Puro extraordinaryo ang nasa YouTube. Opo, nakita ko rin. Puro extraordinaryo. Meron siyang isang video na yung kutsara, dinidikit sa pinto. Yung pala may magnet. Yung pinto may magnet. Siyempre magnet yung kutsara. Tapos sabi niya, oh, the glory of God. Grabe. Oh, glory na ng Diyos yung dumikit yung, ano klaseng glory na yun? Dumikit lang sa pinto, glory na. Ganong napakababaw na interpretasyon sa glory cloud, glory manifestation of God's glory, gold dust. You don't know the glory of God. You don't know. Grabe. If you see the glory of God, you cannot even move. Pagdating sa tunay na nakita nila, yung presensya ng Diyos, si Isaiah nakadapa, nakasubasog. At ang sabi niya, sa aba ko, hindi siya makakilos. Itong mga ito, nagsasayawan pa eh. Glory, glory. Parang Mga baliw, pagano, hindi nila alam kung sino ang Diyos talaga. Ito yung kay Satanas, ito yung tawag dyan is yung paggaya ni Satanas doon sa First, glory ng Diyos eh, no? yung Faking, yun sa hindi sa 1 Corinthians 12. Na, di ba ninyo alam na even Satan can masquerade himself as an angel of light? Opo. 1 Corinthians chapter 12 ata yan, no? Di ba? Ano nyo? 13 pa o 11, 14. Hindi natin alam. Meron pa po akong napanood dyan kay Hiram din. Oh. Testimony daw nung isa sa mga ating kagayata niya na yung anak daw nung babaeng yun ay gusto magkaroon ng sapatos. Tapos sabi nung ina ay magpipray tayo anak kay Lord na tayo magkaroon ng sapatos. Tapos yung anak daw niya nakakita ng dahon. Oh? Kung napanood nyo na po ito kanina lang napanood ko lang din ito. And then nakita raw niya, naging pera. Wow. 3 dahon na naging tigpa 500. Di 1.5. Oh, Nakabili po sila ng ayos. sapatos. Talaga na. Wala po yung katotohanan. Kwentong barbero. Alam mo yung minsan kasi pinapaganda, nilalagyan ng pinapasobrahan ba? Hina-hyperbole yung mga karanasan. Exaggerated na yun. Yung exaggeration, na kahit naman hindi totoo, yung palay na, nangutang. Tapos ang naging pera yung dahon. Ay, naku naman. Tingnan niyo yan, si Miguel K. Yan ang nagpapauso ng gold dust sa Pilipinas. Ito. Yan yung manifestation daw ng dust niyan. Gold dust craze, kunyari. Biruin mo, craze. Crazy. Iba nakakuha ng gold dust. Huwag na kumawa na si Jerry. Bigay niyo sa iba yung mga nakakuha na pwede kayo maging part. Sobra naman yung gold dust Pinapahid lang yun mga glitters Tapos parang di ba nagkakasayahan lang. Kaya naman po yun. Wala po yan, walang... Naalala ko po, Pastor, dati nung ako nagdi-design pa sa mga kasal, yung mga, sa mga dibo. Siyempre, nagka-cutouts kami ng mga lettering. At may mga glitters kami nilalagay doon. Siyempre, malalagyan ng glitters. Oo. Ganun na ganun. Kaya nga ganun lang. Wala namang yan, pinapasobrahan lang. At saka, yun nga, sabi na nga, revealed na di ba? Na iyan ay lang, talagang glitters. Pero mo yung gold dust na yung pinapauso ni Miguel K. Ito, meron siyang press fire. Wow, grabe. Fresh na fresh. Meron pa ng hindi fresh na fire. Ito, press fire. Binabanggit, inaano natin yan para malaman ng iba. Tingnan natin yung press fire na yan. Para magising Galing naman. din yan kay Bill Johnson din yan Kumbaga ginagaya-gaya nila yung sa ibang bansa ng mga practices. Di wala silang originality. Wala namang originality ang maraming Pinoy. Tama, pag lumabas yung 40 Days of Purpose, ginaya ng maraming churches. Lumabas yung G12, ginaya. Rin. Lumabas itong Gold Dust, ginaya. Yan. By the way, yan, yung kanyang revivalism ni Miguel K. Pala si Miguel K.
Hindi yan si Miguel K. Ano lang yan, kabataan. As we having our worship, Ay, oo, yan yun, si it's a Miguel K. mix of fire and water in this place. Oh, glory Jesus. Yan, umalis na. Yan, magsasalita na siya. Just be free. Ay, umiinom pala ng Flow Coke. of the Holy Spirit. Sprite ata. God loves you so Ay, hindi. much. He is so in love with you. Bottle bottle. Ayun ay ano. You can give everything you Baka desire gas. in your heart because Baka gas, tas you are subugan His ng apoy. sons, you are His daughter. Amen. I-pass forward mo. And you are all Sige pa, puro salita lang yan eh. in this Tapos mouth. yung pag siya na ang magsasalita. I felt that the Lord as our Jehovah Jireh, the Lord who provides, Yan. will give everything that you need. Amen! Yun. Jesus. And our Stomach. Yan, I don't fresh know, wind. But Fire. God is telling me that God wants you to be healed in Jesus' name. Amen. Is there anyone here you have a problem with your stomach, maybe you have pain right now? Can you raise up your hand? You're having problem with your stomach? Don't be shy. Okay. That's it. Are you experiencing the pain right now? Not now? Most of the time? Okay, after you worship, there's no pain right now. Can we pray for her? What's your name? And you can stand there. Okay. Let's touch your hand. Lord, we declare that whatever is causing the problem to be healed even right now in Jesus' Sinabi niya, meron ka nararamdaman sa tiyan. Healing Humuhula din. flow right now. So we're gonna come back in Jesus' name. Amen. Yun. This is Pastor John. May naroon ka ba? Meron dito, may isa na mayroong ano. First of all, I just want to thank the Lord Magaling that I'm here right now with you guys. You guys are so on fire. There's so much joy and passion in this place. Yeah, I feel the presence of the Lord. Actually, as I was doing, Siyempre, kahit sa doon, may sakit sa tiyan eh. Mga general sickness. I felt like I'm in a family. Alright, is there anyone here with the name of Ed? Yan, hanggang doon lang. Or Ed? Ed. Okay, sa madaling salita, ang fresh fire niya ay yung ano lang, ganyan lang, panguhula. Sino man dito, para kasing ano yan eh, may anointing siya ng Diyos. Pero by the way, feeling lang. By the way kasi, may karanasan ako dyan eh, dyan kay Miguel K. Mayroon church tayo sa Infanta Quezon na nakarating yan doon. Tapos dumalo daw yan. Tapos ang ginagawa kasi niya, nag-i-investigate muna siya sa mga churches na papasukin niya nung Gold Dust teaching niya, yung mga revivalism. So, nag-church muna daw yan. Tapos, hindi ko alam kung saan niya ako nakilala. Kasi nasabi daw niya doon na, kaibigan ako ni Pastor Ramil, yung professor sa Manila Theological College. So, kausap yung pastora. Dahil yung pastora naman, siyempre, tiwala sa akin, kilala ako, ganun ba? Nagpipreach yun dito. Yung pastora, dati akong Pentecostal yun yung dati kong church. Nagpipreach yun dito. Ngayon, pinag-preach na nila dahil based daw, kilala ako Pero kasi, mayroon talaga professor dito na hindi Miguel K, Ruben K. Hindi ko alam kung ano ang kanyang affiliation kay Ruben K. Kasi hanggang ngayon, may professor sa MTC na Ruben K. Hindi ko alam kung yun. Kaya nga nung sabing may K na pumunta rito, akala ko si Ruben K. Sabi ko, kilala ko yun. Yung pala iyang Miguel K. Tapos yan, ang ginawa na niya, nag-revivalism na siya roon at nagturo na ng Gold Dust. Tapos ay yung singing in tongues, meron na rin. May singing in tongues siya, yung give thanks, ginagawa na nilang tongues. Siya bababa, la bababa, karabababa, kinanta na. So tapos, ang nangyayari ay yung pagka siya ngayon nag-pray, nakakakita daw ng pag siya nag-pray, yung mga nakakakita ng pangitain ng vision yung mga pinapanalangin. Tapos meron doon nagpatutuon na siya daw ay nung nag-pray, nakita daw niya si Jesus sa langit, andun daw siya, tapos hawak kamay daw niya si Jesus. Wow. Wow, grabe. Sweet na sweet. Holding hands. Holding hands yan ni Jesus. Tapos, yun na nga, meron ng Gold Dust, ganun na.
Tapos ang nangyari, nung pagpunta ko na yan, nakalaman ko nga, punta ko roon, nalaman ko na yan. Ang ginawa ko, hinanap ko yan. Minessage ko sa Facebook, block ako agad. Isang chat ko pa lang, are you Miguel K? Nung akin pa uling i-chat, wala na. Block na po kayo. Tapos yung YouTube niya, yun din ang pinuntahan ko. Nag-message uli ako. Nag-comment. Block uli ako. Ano ko talaga to eh. Ewan kung ba't na-ano ko naman na-access ko na naman ng YouTube. Baka na-unblock na ako. Baka temporary lang po yung ano. Oo, biruin mo. Yan po, sinungaling. Sobrang sinungaling ng tao niyan. Paano yan magpa-fire ng Diyos yan? Apakasinungaling manggagamit mo? Pati yung fresh fire. Pinahamak mo pa ako. Pinahamak mo pa yung church. Pagdating ko, iba na ang turo. Tapos naglulukso ka na, naging himatay na. Sabi ko, grabe ang epekto ng ano. Ngayon huli na ang lahat. Nung sabihin ko na, ano bang pangalan nung napunta rito? Miguel K. Ay, patay. Hindi yun yung kilala ko. Kaya pala kayo nagkaganyan na. Miguel K pala. Miguel K. Kaya K, barbaridad talaga. Sumobra. Oh, walang kahihiyan. Walang ano siya. Alam ang ginagawa niya, yung unsuspecting church. Pupuntahan niya. Sa Real Quezon, ganun din. Ginugulo niya. Siyempre, pag naturuan na niya at iba ang turo mo, mas papaboran yung kanya kasi emotional siya. Hindi siya word of God talaga lang. Ang gusto niya is ma-emote, yung mga tao mapasaya. Yung pastor, boring kasi talaga po ang pagpurang word of God ang teaching sa mga... Hindi, boring lang iyon sa non-believer Kaya nga kasi puro non-believer ang miyembro. Kaya boring sa kanila. Kasi nga, they can't appreciate spiritual things because they are spiritually dead. Opo. And the problem with most Christians, lalo na mga Pentecostal, charismatic, bibihira ang tunay na saved. Bibihira ang tunay na sheep. At yung mga tunay na sheep, aalis iyon once na kanilang maintindihan ang tunay na word of God. Tama po. Ngayon, ang may iiwan ay yung mga goats talaga. Kasi yung mga goats, ang ini-enjoy nila talaga yung fleshly. Makalaman, yung mga ganyang mga masasayang musika, na palukso-lukso pa. Tapos binababoy naman nila yung kabanalan ng Diyos. They are trampling, di ba? Down sa mga word of God. Hindi nila sinusunod sa halip. Sabi, ang hindi lumukso, hindi pagpapalait. May mapipilitan katagal lumukso. Mahina ang palakpak, mahina rin ang pagpapala. Lalakasan mo. Paano naman yun? Sincere yung faith niya, pero putol siya o kaya naman may process shoulder. Hindi. Paano si Siya putol. Oh. Wala po. Paano siya putol? Hindi siya bibles. Buti na lang siguro, hindi nila binabanggit yun pag naroon siya putol. Pag malakas ang palakpak mo, malakas pagpapala mo. Pag mahina, mahina rin. Ang gurit magpalak. Kaya nga, yun ang problema. Okay, wala ba tayong tanong? Wala naman po, Pastor. Okay, kung wala na, baka meron tayo pang karagdagang video. Wala na po. Wala na po yun. Yun natin. Kaya po mag-ingat po tayo dyan, no? Kay Hiram Pangilinan, akala nyo, porke sikat. Tama. Kasi marami po siya napapaniwala, Pastor. Si Oprah Winfrey nga, sikat, pero tingnan mo, di ba? Priestess ng New Age movement. Tandaan It doesn't mean na sikat ng isang mangangaral ay totoo na siya. Karamihan nga ng sikat ay yung mga hindi totoo Di ba? Tinatangkilik ng tao. Tinatangkilik ng tao. Bakit? Bakit sikat? Kasi nagpiplease sila ng tao Opo. Tsaka hindi natin pwede sabihin na marami kami ang pinakamarami, kayo na ang totoo. Oo, kadalasan ang minority ang totoo. Opo. Israel is the chosen Israel o chosen nation of God, pero kukunti sila laban sa Muslim. Mga believers ngayon na tunay is minority compared to cults. Islam ang dami. Kaya nga po, Pastor, tama po yung tema natin. The narrow is the gate. Kaya doon tayo pumasok sa makipot na daan. Pagkat ito'y papunta talaga sa langit. Huwag tayong... Tingnan natin yung 2 Corinthians 11:14 to 15. Diyan tayo magtatapos. Ayan, dyan. 2 Corinthians 11:14 to 15. So ito po yung ating babala, Dapat tayo mag-ingat dahil mayroon pong nagpapanggap. 2 Corinthians 11:14 to 15. 14 hanggang 15. Pakibasa.
Ulit lang po. Tingnan natin. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol. Madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya, hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Yun. So yan po ang ating pong final words from the Word of God. Sabi ni Apostle Paul ay mag-ingat tayo, no? Kasi may mga huwad na apostol, may madayang manggagawa, napapanggap lamang na apostol, pero hindi katakataka, no? Na kaya nilang gawin yan, kaya nilang magpanggap, kaya nilang magkunwari. Dahil mismong si Satanas naman Opo. nagkukunyaring anghel ng Diyos ng liwanag. Kaya hindi katakataka na yung mga lingkod ni Satanas, nagkukunwari ring lingkod ng Diyos. At kung ano-ano yung kanilang mga ituturo, ang problema lang, wala sa salita ng Diyos or hindi warranted. Opo. Hindi sinasang-ayunan. Kaya kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang masasamang manggawa. Kasi ang masamang gawa ay hindi lang yung masama mismong gawa ng ganyan pagnanakaw. Ang isang pinakamasamang gawa, buluktutin mo ang salita ng Diyos at pakahulugunan mo ng iba kaysa doon sa tunay na kahulugan nito. Opo. Tama Yun, po. Pastor. Pero Pastor, mayroon lang po akong Meron siguro dun sa mayroon kasing sa comment section ng isa pong natin. Siguro I invite them na pwede tayong magkaroon ng live discussion para sa kanya po, Pastor. Pwede Para kayong malinawan nandito rin. Siguro pwede ba nating invite sila sa... Ayun, sige. Oo, kayang-kaya niya, no? Sige po, kung gusto nyo po na magkaroon po tayo ng live discussion, gusto nyo po kayong ma-feature din dito sa aming pong live video, pwede po namin padalang kayo ng link para doon kayo magtatanong. Lalo doon po na, kayo makipagpalitan ng ano. lalo na po kay shout out kay John Alvarez, no? Yung mga sinasabi mo kasi sa comment section, siguro i-invite ko sa sa live discussion dito sa Pastor. Kasi sabi po niya, mangmang, ano pa nga yung sabi? Yung tagapangaral ng bulang propeta. Yun yung aking... Kasi pinipilit niya ang kaligtasan ay sa bautismo. Opo. Yun. Siguro, Paano kung nagpabautismo ka tapos nagpakasama ka na, ay di ligtas ka pa rin. Yun ang problema nila. Kung ang bautismo ang kaligtasan, ay di ligtas ka na kahit na anong gawin mo. Opo. Pabautismo ka na Ano ba naman? Licentiousness na rin. Saka hindi talaga essential yung water baptism. Siguro nakukonfuse po siya dun sa water baptism. Saka hindi siya consistent kasi dun sa mga comment niya na may mga ibang baptism pa siyang sinasabi. Nagko-contradict na yung kanya mga comment. Kasi sinusundan ko po yung comment niya. At nakikita ko po na talagang kailangan niya talagang... ano po yan? UPC yan, pag ganyan. Hindi po, Pastor. United Pentecostal or Dating Daan? Yes po. Taga Dating Daan po siya. Kasi may bautismo rin sa kanila Kailangan din ng bautismo sa Dating Daan kasi ang kaligtasan ay pagsapi sa tunay na relihiyon, good works din. mabubuting gawa at bautismo. Marami yan, requirements sila. Yan. Sige, Pastor Derek, alam na tayo. Po, maraming salamat po, Pastor, sa patuloy na pag-criticize po natin. At ito po ay constructive at ito ay makatutulong sa ating po mga nanonood. Nawa kayo ay matuto at magkaroon ng maraming kaalaman. Hanggang sa muli, kami po ay magbabalik dito sa Narrow Gate Ministry. At kami po ang Narrow Gate. We are the Cult Busters. God bless you po sa inyong lahat.